morning po sa inyo lahat. Before we go to our passage, nais po natin pasalamatan ng Panginoon. Napansin po natin yung pagbabago dito sa ating harapan. And halatang-halata yung mga skills na binigay sa ating Panginoon. I mean, from the first day na dumating tayo dito until now, makikita po natin yung progress. And at the same time, natutuwa po ako dahil nagagamit po yung mga binigay sa atin ng Panginoon for His ministry and for His service. And so, katulad ni Pablo, natutuwa po ako. Masasabi ko po na may pagmamalaki po natin ang ating ministry dito sa VBM dahil nagpapagamit po tayo sa ating Panginoon. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating pag-aaral sa umagang ito. Nagsimula ang ating series na Reasons Jesus Came into the World. Last week, rather nag-resume lang tayo kasi nagsimula tayo sa series na ito noong 2021. Tinutuloy lang po natin ito. For today, nasa reason number 19 tayo. Jesus came into the world to seek and save the lost. So dito sa binasang passage kanina ni Brother Jonah, hayaan nyo naman kung basahin ko po muli ito sa Tagalog para sa karagdagang kaalaman. So buksan po natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 19. At hayaan nyo basahin ko po yung passage from verse 1. Luke chapter 19, verse 1. At ganito po ang sinasabi. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapanda. Ayos ang Tagalog nito. At dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong yun, siya ay tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy. Kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nagdayang sinuman, 4 na ibayo ang isasakuli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipirin ni Abraham ang taong ito. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang passage na ating pag-aaralan sa umagang ito ay familiar sa marami sa atin. Sa atin na lumaki sa Sunday School at nagturo sa Sunday School, alam natin ang passage na ito, kilalang-kilala po natin ang character ni Zacchaeus. At ang account niya, yung nangyari sa kanya sa city ng Jericho. Dito sa ating pag-aaralan, pinakikita nito ang pagbabago sa buhay ng isang makasalanan. At bakit sometimes dinadala tayo ng Panginoon sa point ng desperation para makilala siya. At yun yung titignan natin dito sa ating buhay, sa ating pananampalataya. As we gather around God's Word and learn from our Master, the Lord Christ, nawa mabigyang luwalhati ang Panginoong Diyos na makita natin ang kaliwanagan at kapayapaan ng ating kaluluwa sa Kanya. Nang sa ganon, matutunan nating tumugon sa Kanya sa maayos na pagsamba, sa presensya ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos para po sa
kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Katulad ng ng mga previous Sundays sa series na ito, ang question natin sa umagang ito, sa passage natin ay, what is the reason Jesus came into the world? What is the reason Jesus came into the world? Which leads us dito sa passage sa Luke chapter 19. Ang ministry ng Panginoong Jesus po ay tumagal ng humigit kumulang mga 3 taon. And last week, tinalakay po natin ang huling linggo ng kanyang buhay bago mag-Passover, bago po siya mamatay. Ngayon naman po, dito sa Luke chapter 19, uurang lang tayo ulit ng ilang linggo. Dito sa passage, pinagaling ng Panginoon si blind Bartimaeus. Ito yung pinaka-immediate na context niya. Pinagaling niya si blind Bartimaeus, yung bulag na namamalimos sa daan ng Judean desert, habang naglalakad ang Panginoon from Galilee in the north papunta sa Jerusalem in the south. At ngayon naglalakbay siya patungong Kapitolyo kasama ang napakaraming tao. Katulad last week, sabi ko nga, papalapit na ang Feast of the Passover. At marami sa mga Hudyo, pag itong mga panahong ito, umuuwi sila sa kanilang bayan. Umuuwi sila sa Jerusalem at doon sila, hindi siya bakasyon talaga, kundi nandoon sila para mag-alay sa templo, para mag-break ng bread, to spend yung Passover. At dito ngayon, naglalakbay ang Panginoon papuntang Roman Jericho. Itong Jericho na ito, hindi ito yung unang Jericho na baka iniisip natin, di ba may Jericho sa Old Testament? Hindi ito yon. Yung Jericho sa Old Testament na nagiba noong panahon ni na Joshua, wala na yon. Ito ay considered na Roman Jericho. Tinayo at napakaganda nitong city na ito sapagkat considered po ito na parang, isipin natin parang resort capital ng panahon nila. So, ngayon, ang mga tao, if you're coming from Galilee in the north at papunta ka sa Jerusalem in the south, bilang Hudyo, kailangan mong iwasan yung bayan ng Samaria. Kasi Galilee is in the north, tapos ang mangyayari, kapag binaybay mo yon, diretso pababa, dadaan ka ng Samaria. Pero kung Hudyo ka, hindi ka dadaan sa Samaria. Kasi kaaway nila ang mga Samaritano. Ang tingin nila sa mga Samaritano ay mga marurumi. So ang ginagawa nila, umiiwas sila sa Samaria at pumapasok sila sa bayan o region ng Perea. Umiikot pa sila bago sila makarating ng Jerusalem. At bago sila dumating sa Jerusalem, nasa-stop over sila dito sa Jericho. Matatandaan din natin sa kwento ng Panginoon, itong daan ng Jericho ay notorious para sa mga magnanakaw. Sabi ng Panginoon habang kinukwento niya yung talimhaga ng Good Samaritan. Diba? And the man was going down from Jerusalem to Jericho and fell among robbers, and they stripped him and beat him and went away, leaving him half dead. Notorious itong daan na ito. Kaya nga hindi ka maglalakad dito ng mag-isa. Kailangan maramihan pag naglakad ka. And so may imagine natin ngayon yung mga taong naglalakad dito sa daang ito papuntang Jericho. At ngayon, dahan-dahan, pagkatapos ng Jericho, pag napapalapit na sila sa Jerusalem, dahan-dahan silang paakyat na yung daan. Ganun na ang nangyayari. It is said na ang Jerusalem is considered na nasa mga around 7 to 800 meters ang taas. Above sea level. So, from Jericho papuntang Jerusalem, ang daan na yun, paakyat na. Itong 700 to 800 meters, malamang pag sinabi ko lang yung number, hindi natin naiisip kung gaano kahirap yung daan. Pero kung sasabihin ko, kasing taas ito ng Burj Al Arab, or Burj Khalifa ba yun?
Caliphate. Ganun siya kataas. Mataas ang Jerusalem. So ganun yung daan nila. Dito sa ating passage, sinasabi sa verse 1, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Ang Roman Jericho ngayon, sa panahon natin, ay part ng West Bank territory. Ang West Bank, kung matatandaan natin sa bali-balita, ay part ng Palestine. So, contested siya. Nung panahon nila, napakaganda ng Roman Jericho. Kung i-compare natin sa klima sa Israel, mas tropical dito sa Jericho. Maganda ang klima. Kung mainit ang Judean wilderness, dito pagdating sa Roman Jericho, mas mas malamig ang klima niya. Bukod sa maganda ang klima dito, parang iniisip natin, dito sa Maynila, mainit. So pag umakyat ako ng Baguio, malamig. Kaya nga pagpunta natin ng Baguio, makikita natin ang daming halaman, iba't ibang kulay, diba? Ang sarap manirahan, sarap puntahan, diba? Ganon din nung panahon nila, ganon din ang Jericho. Parang pwede nating sabihin siya yung katumbas ng Baguio natin ngayon. Yun nga lang, ang Jericho mas mababa kaysa sa Kapitolyo. Ngayon, ang Jericho po ay puntahan din ng mga rulers at mga sikat ng panahon nila. Mga mayayaman at mga sikat. At kung ikaw ay magre-relocate at maghahanap ng maayos na tirahan, this is a preferred place. It was the resort capital ng panahon nila. Noong panahon po ni Herod, booming din po ang economy ng Jericho dahil sa mga construction projects. Marami pong mga ginagawang mga villas. At dito po ginagawa ang mga masasarap na wine at beverages and spices. Kilala rin po ang Jericho sa mga balsam trees. Kung alam natin yung hymn, yung awitin na Balm of Gilead, dito po ginagawa sa Jericho yung balsam na oil or ointment at saka yung perfume. So imagine natin na galing ka sa labas, naglalakad ka sa disyerto, at habang papalapit ka sa Jericho, amoy na amoy mo ang pabango. Mabangong mabango. Bukod sa papalamig ang klima na nagmumula sa bayan. Dahil ang lungsod ay dinadaanan ng mga mangangalakal at mga turista, strategic point din siya para sa taxes. It is considered as a customs tax point. At dito po nakatira ang chief tax collector na si Zacchaeus. Sabi po sa ating passage, and there was a man called by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and he was rich. Zacchaeus was trying to see who Jesus was and was unable because of the crowd, for he was small in stature. So he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree in order to see him, for he was about to pass through that way. Ang pangalan po ni Zacchaeus ay most probably Greek version po ng Hebrew na pangalan sa Old Testament na Zakai, na ang ibig sabihin ay pure, morally clean, righteous, religious, tuwid, malinis, yun. At malamang ito yung pangalan na binigay sa kanya ng kanyang mga magulang nang dalhin po siya sa templo. Matatandaan natin na ang mga sanggol ay inaalay sa templo. At malamang ito yung binigay na pangalan sa kanya. Pero ganito po ba nangyari kay Zacchaeus? Siya nga po ba ay talagang matuwid, malinis, spiritually, morally? Dito sa ating passage, si Zacchaeus po ay hindi isang ordinary tax collector. May dalawang uri ng tax collector noong unang panahon. Merong mga tax collector na nasa baba, katulad ni Levi or ni Matthew.
Yung sumulat ng aklat na Matthew, siya po ay dating tax collector. Natawagin po siya ng Panginoon at sinabi sa kanya ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Agad-agad siya tumayo sa kanyang station, iniwan niya ang kanyang trabaho at sumunod sa Panginoon. Si Matthew po ay hindi chief tax collector. Ordinary tax collector lang siya. Isa siya sa mga nasa baba, mga entry level. Si Zacchaeus po ay hindi entry level. He is considered as a ruler ng mga tax collectors. Chief tax collector ang sinabi sa kanya. Ibig sabihin, big time siya. Marami siyang tax collectors na nagre-report sa kanya. At ito ang station ni Zacchaeus. Ang resort capital na Jericho. Boss po siya. Sa Luke 5, mababasa po natin si Levi or si Matthew. At doon po ay, pag kinumpare natin sila, mas mababa at malamang si Levi po ay nagre-report kay Zacchaeus na kanilang regional director. So, Luke tells us that may gustong mangyari ngayon etong si Zacchaeus. Gustong-gusto niya makita si Jesus. Tulad sa mga parada sa panahon natin ngayon, pag may dumadaang parada sa harapan natin, o may prosesyon, anong ginagawa po natin? Kapag naririnig natin yung mga tambol, at saka mga trumpeta, at saka mga tuba, at kung ano-ano pa, anong ginagawa natin? Lumalabas tayo sa ating mga bahay, nakikiusyoso, ay ano yun, anong meron? Diba? Kakausapin yung mga kapitbahay, masayang-masaya, ano yun? Kahit na malakas na yung tambol, ano pa rin, pasigaw pa rin, ano yan? Diba? O yung iba sa atin, nandun dumudungaw sa ating mga bintana. Sa kanila, noong unang panahon, pag ganito, maraming naglalakad sa harapan ng kanilang bahay, kasi nga, papunta sila sa Jerusalem. At dahil maraming naglalakad, nandun sila sa labas ng kanilang bahay, nakadungaw sila sa ibabaw ng bahay, meron kasi silang mga balcony, at nitignan nila yung mga dumadaan. Kaso tayo maliit, etong si Zacchaeus, syempre, hindi niya makikita lahat. At may gusto siyang mangyari, gusto niya makita si Jesus. Hindi siya satisfied na makita si Jesus mula sa kanyang magandang bahay. Gusto niya makilala ng personal si Jesus. Bagamat maliit siya, lumabas siya sa kanyang bahay at doon siya nakipagsapalaran. Nakipagsapalaran agad. Ganito ang problema ngayon ni Zacchaeus. Narinig niya ang mga usapin kasi hindi naman siya pwedeng makihalubilo. Notorious siya eh. Tax collector siya. Narinig niya ang mga usap-usapan na dumating si Jesus. Ang nakausap ng rich young ruler. In previous chapters makikita natin, kinausap ng Panginoon ang rich young ruler, isa pang mayaman, at saka si blind Bartimaeus. Pinagaling niya rin. So ngayon, kilala Panginoong Jesus at narinig niya malamang ang sinasabi ng mga tao, nandito na yung nagpagaling kay Bartimaeus. Nandito na yung nakausap ng rich young ruler. At sinasabi dito sa Tagalog, nagsikapan niyang makita si Jesus. Nagsikapan niya. Kaso meron siyang problema. Siguro iniisip natin, yung problema niya kasi maliit siya eh. Sabi sa Tagalog siya yung pinakapandak. So meron ng maliit, mas maliit pa siguro siya. Doon sa bayan na yun, malamang siya yung siguro pinakamaliit. Parang katulad siguro si Dagul, yung nasa isipan natin siguro. Yes, posibleng siya yung pinakamaliit. Pero ganito pa, ang isa pa niyang problema. Kaya ako sinabi na nakikipagsapalaran siya, kasi kilala siyang tax collector. Ang mga tax collectors noon, o maniningil ng buwis para sa Roma, ay hindi maganda ang pangalan sa mga
Hudyo. Bagamat ang pagiging tax collector po ay hindi masamang trabaho. Uulitin ko po, ang maniningil ng buwis ay hindi masamang trabaho as long as tama ang ginagawa. Uulitin ko, baka isipin natin, masama, agad-agad namin impression tayo masama. Hindi po masama. Kasi kahit ang Panginoong Jesus nagbayad ng buwis. Diba matataan natin? Kumuha siya ng pambayad doon sa bibig ng isang isda. At yun, tinanong niya, kaninong mukha ang nandito? Kay Sisa. Ibigay niyo. Nagbayad ng buwis. Maging ang Panginoon, nagbayad ng buwis. So, hindi masama ang pagiging tax collector. Yun nga lang, dahil nga nagtatrabaho sila sa mananakop ng Israel, ang tingin sa kanila ng kanilang mga kababayan ay parang mga taksil. Bakit? Kasi ang boss nila yung sumakop sa Israel. At ayaw nila ang mga Romans. Ayaw nila. So, ang tingin po nila ngayon, mga traitor, itong mga tax collector. Hindi lamang yun. Pag ikaw ay naningil noong panahong yun, wala ka namang sweldo eh. Wala kang sweldo bilang tax collector. May minimum boundary yan. Yung minimum boundary, ibibigay mo sa Roma. Tapos, sasabihin sa'yo ng Roma, bahala ka na doon sa sobra. So ngayon, dahil bahala ka na doon sa sobra, ang nangyayari, nagiging subject to abuse yun. Sa mga katuwid, nakilala ngayon itong mga tax collector sa pananamantala sa kanilang kapwa at yumaman sila dahil sa paniningil nito. And there's a reason why Luke described Zacchaeus as rich. He was also a lover of money. Bukod sa maliit siya, hindi maganda ang reputasyon niya ngayon sa mga tao. They despised him. And because he wanted to see Jesus, mababasa natin sa passage na sinubukan niyang pumunta kung nasaan yung mga tao. Kung saan nakaabang ang mga tao. Matapang din siya. Kahit ganun ang reputasyon niya. Pwede siyang mabugbog doon. Walang sinasabi na kung may kasama siyang sundalo. Kung may gwardiya sibil ba dyan. Walang sinasabi. Most probably wala. At pumunta siya kung nasaan ang mga tao. Ang nangyari, kahit na gusto niyang makita ang Panginoon, pinipigilan po siya ng mga tao na makaraan at makita ang Panginoon. Siguro sinasabi sa uy, diyan ka lang. Imbis na gamitin ng kamay, siguro paapang ginagamit. Diyan ka lang. Wala ka ngayon. Ano ka? Off hours ka ngayon. Hindi ka pwedeng pagbibigyan ka namin yan porket chief tax collector. Diyan ka. Lumugar ka, maghintay ka. So, hindi siya nakaraan. Anong ginawa niya? Verse 4. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Imagine this. Isang ruler or boss sa kanyang estado na nire-respeto at kinatatakutan ng mga maniningil ng buwis, mayaman at malamang magara ang kanyang damit. Nagmadaling tumakbo kahit maliit siya at ang nangyari, hindi siya pinaraan. Ngayon, naunahan niya ngayon ang mga tao sa pag-akyat ngayon doon sa puno. Mabilis siya umakyat doon sa puno. Kasi nga, dadaan doon si Jesus. Ayon po sa mga scholar, itong sycamore tree na ito yung species na mahaba yung sanga. At dahil mahaba yung sanga, pababa ito. So ngayon, kahit maliit si Zacchaeus, madali niyang maaakyat ngayon yung sanga nito. Makakaakyat siya sa puno dahil pababa yung sanga.
So umakyat siya doon sa punong yun at nagmadali para makita si Jesus. Noong panahon yun, hindi mo makikita ang isang namumuno na tumatakbo. Magarang-magarang damit. Hindi ganun. Kung ikaw ay namumuno, ikaw ay boss, ikaw ay head, hindi ka basta-basta tatakbo lang. Kailangan pati ang lakad mo ay may dignidad. Pero siya, ginawa niya yun. Lalo-lalo na para makita ang isang so-called teacher na nakikisalamuha sa mga makasalanan at mga marurumi. So, ngayon, isipin natin, for someone so comfortable with his life and riches, kakaiba ngayon ang kilos ni Zacchaeus. Mapapaisip tayo, kung kontento ka na sa buhay mo, nasa sayo na ang lahat, ano to? Bakit parang, ano tong hinahabol-habol mo? Dito sa isang tao, nagtuturo at nagpapagaling ng mga sakit. At sinasabi niya na propeta siya, sabi ng mga tao, at nakikisalamuha sa mga marurumi at mga makasalanan. Bakit parang napaka-desperate ni Zacchaeus? Diba? Why does Luke describe Zacchaeus to us as someone so desperate for his life? Why? Kanina, ang point natin mapapansin kay Zacchaeus, hindi siya nakontento na makilala o makita ang Panginoon sa malayo. Kailangan makita niya ng malapitan. Ngayon, aakyat siya sa puno. Makikipagsapalaran sa mga tao, aakyat din ang puno. Para makita ang Panginoon. Verses 5 to 7. When Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down. For today, I must stay at your house. Ngayon, dumaan ng Panginoon doon. Kung nasaan yung puno ng sikamoro, doon dumaan ng Panginoon. At sa ilalim ng sycamore tree, tumingin sa taas ang Panginoon. Sabi niya, Zacchaeus, hurry and come down, for today I must stay at your house. And he hurried and came down and received him gladly. When they saw it, they all began to grumble, saying, he has gone to be the guest of a man who is a sinner. Ngayon dito, mapapansin natin, kakaiba na naman. Bakit? Imagine this. From Luke 1 hanggang Luke chapter 19, wala tayong mababasa na nag-meet na ang Panginoon at si Zacchaeus. Wala. Maaari kilala ni Zacchaeus ang Panginoon dahil famous ang Panginoon sa pagpapagaling. At alam na alam niya ang kautusan. Pero, ang Panginoong Jesus, we will read nothing from Luke 1 to 19. Na nagkaroon sila ng prior introduction sa isa't isa. So, paano siya nakilala ng Panginoon? How did Jesus know Zacchaeus now? Dito sa verse 5, may tatlong bagay tayong makikita sa Panginoong Jesus. Kung sino siya, at bakit niya kilala si Zacchaeus. Number 1, mapapansin natin na nananahimik si Zacchaeus doon sa taas ng puno. At malamang, na-intimidate, o nahihiya. Hindi niya tinawag ang pangalan ng Panginoon. Pero gusto niyang makita. Gusto niyang makilala. Pero habang nasa taas siya ng puno, hindi siya sumigaw. Hindi siya katulad natin na kapag may artista dumaan, oy, ganyan.
Alvin, pa-picture! Catherine, papasign! Walang ganon. Nanahimik siya. Nung dumaan ng Panginoon doon sa ilalim, kasi nasa taas siya ng puno, so kitang-kita niya lahat. Dumaan ng Panginoong Jesus sa baba at tumigil. Hindi siya sumigaw. He did not call attention to himself. Ang nangyari, si Jesus ang lumingon kay Zacchaeus. Sa dami ng tao na nakafocus sa Panginoong Jesus, isang tao lang ang binigyan ng Panginoon ng pansin sa araw na yon. Si Zacchaeus. Pangalawa, bagamat wala silang introduction previously, mapapansin natin, ang ginamit ng Panginoon ay pangalan ni Zacchaeus. Kilalanan niya si Zacchaeus. Kahit na hindi pa sila nag-meet before. Pangatlo, sinabi po ni Jesus kay Zacchaeus, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Anyayahan mo kong maghapunan sa inyo. Ganun ba ang sinabi? Sabi pa ng Panginoon, anyayahan mo kong maghapunan sa inyo. Hapunan? Gutom ang Panginoon? Although it is not reasonable, noong panahon yun, kung let's say may isang manlalakbay at humiling na at nagtanong kung may makakain o may maiinom. Kasi meron silang mga hospitality standards noon. Pero hindi ganun ang sinabi ng Panginoon. Jesus did not say he was hungry. Ang sabi ng Panginoon kay Zacchaeus, hurry and come down, for today I must stay at your house. Sa Tagalog, mahalagang mahalaga na pumunta ako sa inyo ngayon. Nangangahulugan na ang dahilan ng pagpunta ng Panginoon sa Jericho ay para bumisita kay Zacchaeus. Yun talaga ang pakay ng Panginoon. Yun ang sadya niya. Sadya niya talagang puntahan si Zacchaeus. Ibig sabihin, bago pa man dumating sa Luke 18, kilala na ni Jesus. Luke chapter 1 pala, from Luke chapter 1, pag tinignan natin at sinubaybayan natin ang buhay ng Panginoon, kilala na niya si Zacchaeus. Ibig sabihin, bago pa siya bumaba sa lupa, mula po sa walang hanggan, kilala na ng anak ng Diyos, si Zacchaeus. At sa tinakdang araw na yun, niloob ng Diyos na dadaan si Kristo sa punong yun. Sa dami ng sycamore trees na yun. Doon siya dadaan. At doon, papasok siya sa bahay ng chief tax collector. Ibig sabihin, matagal nang kilala ni Jesus si Zacchaeus from the foundation of the world. At matagal na rin gumagawa ang Diyos sa buhay ni Zacchaeus para makilala ni Zacchaeus si Kristo. Therefore, this is not a coincidence. Hindi ito nagkataon lang. Zacchaeus was seeking Jesus because it was God who was seeking Zacchaeus in the first place. Ngayon, ano po kaya ang tugon ni Zacchaeus? Meron tayong makikitang dalawang responses kay Zacchaeus dito sa verses 6 to 7. Sabi dyan sa verse 6, and he hurried and came down and received him gladly. So sinasabi dito na nagmamadali si Zacchaeus na bumaba. And he didn't care kung anong sabihin sa kanya ng mga tao dahil mayaman siya o may estado siya. Hindi niya, wala sa kanya. He didn't care about embarrassment. Para sa kanya, kinausap ako ni Jesus. Kilala niya ako. At kailangan kong bumaba at tanggapin siya sa aking pamamahay. And therefore, his heart was restless. Which reminds me doon sa sinabi ni
St. Augustine, sa kanyang aklat na Confessions, nang makakilala siya sa Panginoon, sabi po niya, "You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you." At ganun dito, makikita natin yung restlessness ni Zacchaeus. Yun lang ba? Hindi. Ang sabi dito ni Luke, he received him gladly. Sa original language, itong salitang he received him gladly, ganito po yung pakahulugan. He continually rejoiced as he received Christ to his home. Simula doon sa sycamore tree, habang bumababa siya, hanggang sa papalakad sila doon papunta sa kanyang bahay, masayang masaya siya. Isipin mo ang isang tao na parang anong tawag nila doon? Yung starstruck siya. Starstruck na tao siya kay Jesus. At masaya-masaya siya dahil siya ang magiging sponsor ngayon kay Jesus. Tuwang-tuwa siya habang sinasamahan ng Panginoon papunta sa kanyang bahay. Masayang-masaya na para bagang may natagpuan siyang mahalagang bagay na matagal na niyang hinahanap. Ngayon, makita naman natin yung isa pang tugon. Yung tugon naman ng mga tao sa kanilang nakita. Natuwa ba sila? Sabi sa verse 7, when they saw it, they all began to grumble, saying, "He has gone to be the guest of a man who is a sinner." Habang sumama si Jesus kay Zacchaeus, maririnig ngayon itong mga bulong-bulungan. Yung mga angal at mga hindi magagandang salita mula sa madla. Sabi nila, nakikituloy siya sa isang makasalanan. Para sa kanila kasi, sa mata nila, hero nila kasi si Jesus. Hero nila siya. Habang naglalakbay sila, sabay-sabay mula Galilee, papuntang Jerusalem, kasama nila siya. Ngunit ngayon, nung makita nila na si Jesus ay nagpa-invite sa bahay ng chief tax collector, na nagpapabigat sa kanilang buhay, na-disappoint sila sa kanya. Wala na. Sumama na. Ayun. Sumama na doon sa taksil. Ngayon, ano ang hindi natin nakikita dito? Ano yung hindi natin nababasa? Si Jesus po ay sumama doon sa makasalanan. So ngayon, what does this say about Jesus Christ? Sa mata ng mga tao. Tingin nila sa Kanya dahil sumama siya doon sa makasalanan. Sumama siya doon sa marumi. Ang tingin nila sa Kanya ay makasalanan din. Si Jesus ay sumama at sumasama siya sa mga marurumi, therefore marumi rin siya. Therefore, ang tingin nila sa kanilang sarili, malinis, matuwid. Hindi nila kailangan ang ministry ni Jesus Christ. Hindi nila kailangan na patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Hindi sila katulad ng tax collector na taksil sa kanyang bayan. Sila ang malilinis, sila ang matutuwid, itong mga taong ito. At sila ang tunay na Zacchaeus. Ang ganda ng kwento, di ba? Kasi ang ibig sabihin ng Zacchaeus, morally pure, righteous, clean. So, sino ngayon ang malinis? Mga tao. Sila yung tunay na Zacchaeus. Ngayon, may napansin po ba tayo? From the point of view of Luke, yung author, sino ngayon ang kontrabida? Yung mga sumusunod kay Jesus ang kontrabida. Yung mga madla na nagsasabi, hero namin si Jesucristo.
Yung mga nagsasabi, sumusunod kami sa Kanya. O tingnan mo, kasama namin siya dito sa daan, papuntang Jerusalem. O tingnan nyo, nandito kami. Nasa labas kami ng aming mga bahay, nakadungaw. Sila ngayon ang kontrabida. So bakit ganun? Kung sino pa ang nagsasabi na sumusunod sila kay Jesus, sila pa ngayon ang hadlang. Tunay nga ba nilang kilala ang kanilang sinusundan? Tunay nga ba nilang kilala si Jesus? Kasi kung tunay na kilala nila si Jesus, hindi nila itataas ang kanilang sarili ng ganito. Hindi nila siya tatalikuran. Kung totoo nila siyang kilala. Too often, mga kaibigan, we tend to think na and claim na kilala natin ang Panginoon. Sinasabi natin na nakakilala tayo sa Kanya. Sinasabi natin na mahal natin siya. At sinasabi natin that we seem to have Him figured out. We say that we know Him. But then, kapag may nabasa tayo sa Kanyang salita, may napag-aralan tayo sa Kanyang salita na hindi natin gusto at na-o-offend po tayo. Ayaw na natin sa Kanya. Matalikod na tayo. Ayaw na natin, hindi na natin siya priority. Kapag may nasabi siya sa Kanyang salita na hindi natin nagustuhan, na hindi nagustuhan ng ating mga tenga, ayaw na natin makinig. Selective na tayo. Mas gusto natin, pinipili natin ang ating mga naririnig, yung mga matatamis na salita. At dahil pinipili natin ang gusto nating marinig, mas gusto nating tayo ngayon ang masusunod, hindi siya. Sa pagiging selective natin, lumalabas na tinataas natin ang ating mga sarili kaysa salita ng Diyos. Ngayon, wala tayong pinagkaiba sa isang pagano. Wala tayong pinagkaiba sa isang taong hindi nakakakilala sa Diyos. On the other hand, dahil ayaw natin ang kilos at gawa ni Kristo sa Kanyang banal na salita, ibig sabihin, mas preferred natin ang Kristo na nilikha natin sa ating isipan. Meron tayong ganun eh. Hindi ganyan ang Kristo ko. Si Kristo, nagmamahal ng mga tao. Ayoko ng Kristo na humahatol. Ayoko yung Kristo na nagdidisiplina. Ang Kristo ko nagmamahal. So ngayon, ang nililikha natin, meron tayong sariling Kristo na nililikha sa ating isipan. Ayaw natin yung kilos at gawa ni Kristo sa Kanyang salita. Ibig sabihin, mas preferred natin yung kathang isip natin. At mga kapatid, mag-iingat po tayo sa ganito eh. Sapagkat idolatry po yun. Mas gusto natin yung ginawa natin sa ating isipan kaysa yung nandoon sa Kanyang salita. Idolatry po yun. Kung pipiliin natin na sambahin ang Kristo na kathang isip, sinasabi lamang natin na hindi tayo tunay na nakakilala talaga sa Kanya. Pinatutunayan natin na walang pagbabagong nangyari sa ating buhay at wala pong kaligtasan sa ganito. Kaya nga binigay ng Diyos ang banal na salita at pinahayag siya na naging tao upang may batayan tayo sa pagsunod sa Kanya at sambahin ang tunay na Panginoong Jesucristo. Hindi yung kathang isip lang. Punta tayo sa verses 8 to 10. Zacchaeus stopped and said to the Lord, "Behold, Lord, half of my possessions I will give to the poor, and if I have defrauded anyone of anything, I will give back 4 times as much." And Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because he too is son of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost."
Along the way siguro habang naglalakad ang Panginoon, kasama si Zacchaeus, papunta sa kanyang bahay, malamang tumigil si Zacchaeus. Tapos sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasaluli ko sa kanya. Sabi ko kanina, in previous verses, bago itong chapter 19, kinausap ng Panginoon yung rich young ruler. At ang hamon niya sa rich young ruler, kung tunay kang sumusunod sa Diyos, sige, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Ano nangyari doon sa usapan niya? Hindi nakasunod yung rich young ruler. Pero dito, makikita natin kay Zacchaeus, siya ang nag-usap. Hindi siya kailangang utusan ng Panginoon. Sabi niya, ibibigay ko sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. Background lang dito sa sinabi ni Zacchaeus. Madaling mawala kasi dito. Sa Old Testament law, kapag ikaw ay nagnakaw sa iyong kapwa, dapat ibalik mo yun plus 20%. Yun yung standard. Plus 20%. Makikita yun sa Leviticus 5:16 at saka sa Numbers 5:7. Ngayon, it was also considered generous kung magbibigay ka ng 20% of your possessions to the poor. So, 20% kapag ikaw ay nagnakaw, ngayon, kung mamimigay ka ng 20% based sa possessions mo, okay lang din yon. Yun yung standard sa Old Testament. Pero dito sa ating passage, pinili ni Zacchaeus na ibaba pa ang kanyang sarili at ituring ang kanyang sarili na parang magnanakaw, na parang isang kriminal na nagplano ng masama sa kanyang kapwa at kinuha yung kanyang mga baka at tupa. Sabi sa Exodus 22:1, if a man steals an ox or a sheep and slaughters it or sells it, he shall pay 5 oxen for the ox and 4 sheep for the sheep. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagnakaw at nagplano ka na gawin yun laban sa iyong kapwa, tapos pinatay mo o binenta mo yung kanyang ari-arian, dapat ang ibalik mo ay 4 or 5 times as much. Ang sinasabi dito ni Zacchaeus sa Panginoon, ganito. Anong ibig niya sabihin ngayon? Magbabalik ako sa aking kapwa. Ibibigay ko ang kalahati ng aking ari-arian. Sa Old Testament, 20% generous na yun. Pero sabi niya dito hindi. 50% ng aking ari-arian, ibibigay ko. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko. Anong sinasabi niya rito? Ang sinasabi niya sa Panginoon, agree ako, Panginoon, sa assessment mo sa akin. Ako ay isang magnanakaw. At ngayon, susunod ako. Ibabalik ko 4 or 5 times as much. Siguro iniisip po natin, ano ba itong ginagawa ni Zacchaeus? Una-una makita natin na kinilala niya ang Panginoon. Hindi siya katulad ng mga madla na na-offend doon sa ginawa ng Panginoon. Tumalikod sila. Doon sa assessment ng Panginoon sa kanya, hindi po siya na-offend. Actually, tama nga eh. Ito, basically, this is the definition of what a confession is. Kung ikaw ay nagko-confess sa Panginoon, basically, a confession is this. It is simply agreeing with the Lord kung ano yung evaluation niya sa atin. And you can never, ever confess sa Panginoon kung hindi ka mag-a-agree sa Kanya.
ang laging assessment or evaluation sa atin ng Panginoon, ang hatol niya lagi sa atin ay tayo ang makasalanan. Siya ang banal. At wala bang mas babanal sa Kanya. At dahil tayo ang nagkasala, therefore, tama lang na sabihin niya, tama lang na ipamukha niya sa atin, tama lang na i-assess tayo na tayo ang nagkasala, tayo ang makasalanan. At ganito sinasabi ni Zacchaeus dito. Pero may sinabi ba ang Panginoon? Wala. Napakabuti ng Panginoon. Hindi nga pinamukha sa kanya eh. Pero kilala ni Zacchaeus kung sino ang Panginoon. Kaya nga niya sinabi pa, ibibigay ko ang kalahati ng aking ari-arian. Walang sinasabi ang Panginoon sa kanya. Pero umamin siya. Sabi niya, 4 or 5 times, ibabalik ko. Magnanakaw ako. Si Zacchaeus po ay ruler. Ruler ng mga tax collectors. Pero nagpasakop po siya sa Panginoon ng lahat. Is Zacchaeus trying to earn his salvation? No. Bago pa man sila mag-meet ng Panginoon dito sa Jericho, gumagawa na po ang Panginoon sa buhay niya. Diyos ang may plano na sa araw na ito, magkikita sila ni Zacchaeus. Kaya ang pagtugon niya kay Kristo ay bunga lamang ng puso may pasasalamat. Mapapansin natin, desperate na desperate si Zacchaeus. Ayaw siya ng mga tao. Iniiwasan niya. At the same time, mayaman siya and his riches could never, and his comfort in Jericho could never silence the deafening noise of emptiness sa kanyang kaluluwa. Ngunit nang dumating ang Panginoong Jesus, biglang may nagbago. Suddenly, itong comfort at saka riches niya are no longer important. Suddenly, his life is no longer important. Hindi na yun ang mahalaga. Ang naging mahalaga bigla ay si Kristo. Sino po ba si Kristo ito sa buhay niya? Sabi po ba ni Kristo sa kanya? Sige, gawin mo yan. Okay lang yan, gawin mo yan, magbago ka ng hanap buhay. Ganun ba? Ganun ba ang nabasa natin sa Bible? Para ma-appease yung mga tao, kasi alam ni Kristo na ayaw ng mga tao sa tax collector. Sabi ba ni Kristo kay Zacchaeus, sige, gawin mo yan, ibalik mo yan, tapos magbago ka na ng hanap buhay. Kasi makasalanan ka eh. Eh, hindi naman masama maging tax collector eh. Sabi ni Kristo ba yun? Hindi. Habang nakaharap yung mga tao, sabi ni Kristo sa mga tao, today, salvation has come to this house because he too is a son of Abraham. For the Son of Man has come to seek and save that which was lost. Salvation came to the house of Zacchaeus. Not because gumawa si Zacchaeus na mabuti. O dahil nagbigay siya sa mga dukha na kalahati ng kanyang ari-arian. O dahil binalik niya fourfold, fivefold ang mga ninakaw niya sa pandaraya. No. Salvation did not come because he did good works or would do good works. Sabi ng Panginoon, salvation has come to this house because he too is a son of Abraham. In-affirm ng Panginoon na si Zacchaeus, bagamat rejected siya ng mga tao at ayaw siyang ituring na Hudyo. Taksil nga siya eh, traidor nga siya eh. Sabi ng Panginoon sa harapan nila, anak siya ni Abraham. Kabilang po siya sa sambahayan ni Abraham. Kabilang po siya sa kaharian ng Panginoon. Dahil binago po siya ng Panginoon. Kailan siya binago? Hindi sinabi sa verse. By the time na maabutan natin siya dito sa Jericho, desperado na po siya na makakita si Jesus.
Pero alam natin na binago siya dahil doon sa mga reaction ng mga tao. Kilala po siya. Notorious po siya. So makikita natin ngayon yung contrast ng kwento ni Luke at saka yung pagkilala sa kanya ng mga tao. At dahil merong contrast, alam natin binago siya ng Diyos at some point. Hindi sinasabi sa atin ng verse, and this is all we need to know. We don't need to know kung kailan pa. All we need to know is binago siya ng Panginoon, which now leads us dito sa theological point ng passage, na sinasabi ni Jesus, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Sino ngayon yung lost dito? At the beginning of the passage, nakita natin na sumusunod yung mga tao kay Jesus. At napakarami nila. Saan man siya pumunta, sumusunod sila. Nakikinig sila sa kanyang mga sermon. Nanonood. Nakikiusyoso. Yun yung term. Nakikiusyoso kung sino yung mga pinapagaling niya. Sino yung hinahamon niya. Ngunit ang makita nilang sumama siya kay Zacchaeus, napatigil sila at tumalikod. Hindi na namin kaya ito. Makasalanan si Zacchaeus. And so, Luke is telling us that though the people followed Jesus, they never really considered Him to be the Savior. Exposed ngayon kung sino talaga sila. Because to them, nothing in Christ could be the Savior. And so, because nothing in Christ could be the Savior, nothing could make them consider themselves to be lost. Hindi sila yung lost dito. Sinasabi nila, hindi namin kailangan ng ministry ni Jesucristo. Hindi namin kailangan ng pagliligtas niya. Oo nga naman. Bakit ka ililigtas? Hindi ka naman pala, tingin mo sa sarili mo, hindi ka naman nawawala. Kung hindi ka nawawala, hindi mo kailangan ng pagliligtas. Hanggat hindi po natin nakikita yun. Hindi darating sa atin na kaliwanagan ng kaligtasan. On the other hand, bagamat ayaw kilalanin ng mga tao na kabahagi o kabilang etong si Zacchaeus sa kaharian, kinilala siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, today salvation has come to this house because he too is a son of Abraham. Nakita at nakilala ni Zacchaeus sa araw na ito ang hindi kinilala ng mga tao. Mga kapatid, maraming bagay sa mundong ito ang maaaring magsilbing hadlang para makilala natin ng Panginoon. Maaaring katalinuhan natin. Maaari rin ang ating moralidad dahil tingin natin mas matino tayo o mas matuwid tayo kaysa iba. O malamang tingin natin, ay, kailangan ko muna magpayaman. O kailangan ko muna ma-experience ang ibang bansa. Kailangan ko muna ma-experience ang comforts and conveniences and the wonders that this world has to offer. If we think na maaari nating pagsabayin yan at ang pagkilala kay Kristo, then we are gravely mistaken. Merong nagpapatugtog. Kayo na ba yun? Headbanger pa eh. Yan. Ulitin ko. Kung tingin po natin, kailangan ko munang ma-experience ang world na ito bago ko sumunod kay Kristo. Nais ko pong sabihin,
Kung ganyan ang tingin natin, or tingin natin kaya nating pagsabayin ang pagsunod kay Kristo at pag-prioritize sa mundong ito, nagkakamali po tayo. Don't get me wrong. Hindi ko sinasabing masama ang comfort. Hindi ko sinasabing masama ang conveniences. Itong mga bagay na ito ay blessing mula sa Panginoon. Just as riches are. Riches are a blessing from the Lord. Pero nasabi ko nga last week, yung mga bagay na yan, these are not for us to earn. Mali po ang iniisip at mali ang tinuro sa atin ng mga magulang natin na magtrabaho ka, magpagod ka para yumaman ka sa mundong ito. Prosperity and security in this world are God's achievements, not ours. And it is His sovereign will kung kanino niya ibibigay ito. Magtrabaho ka because it is a blessing from the Lord. Because you praise the Lord. Because you live for the Lord. Hindi dahil magpapayaman ka. Hindi ganyan ang buhay Kristiyano. Na ibibigay mo ang buhay mo para sa karangyaan at para sa comforts of this life. At kung yan ang hahadlang sa iyo para lumapit ka sa Panginoon, diyan ka na napitag. God is the giver of these blessings. And the problem with us is that we misuse these things and make them as gods. Nilalagyan natin sila ng kapangyarihan sa ating mga sarili at tayo ang nagpapatira pa sa kanilang harapan. Imbes na magpatira pa tayo sa harapan ng Diyos na nagbibigay ng mga bagay na ito. Ang ginagawa nating priority number 1 ay kayamanan at magpayaman at ang Panginoon nagiging number 2. If we think na maaaring parehong priority, pwede natin lagyan ng priority number 1 sila pareho. We are in error. No man can serve two masters. It's either Christ is Lord of your life or He is not at all. Nang kausapin ng Panginoong Jesus yung rich young ruler na nabanggit ko kanina, na hindi niya nagawa kung ano yung hamon ng Panginoon. Dahil nga ang pumigil sa kanya, una-una, sinabi niya na sa Panginoon na, mabuti ako, sumusunod ako sa kautusan. Alam naman natin na walang nakakasunod sa kautusan. Pero sinabi niya. So sinabi sa kanya ng Panginoon, o sige, total, nakakasunod ka, ibenta mo na lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Na hindi niya nagawa. Makikita natin dito sa mga passages na related kay Zacchaeus. Closely related ang morality at saka pagmamahal sa mga bagay-bagay. Yung self-righteousness at saka love of money, magkadikit po yan. Yung pagmamalinis, tsaka pagmamahal sa salaping. Magkakaibigan yan. At nakita natin yun doon sa rich young ruler. Clearly, sa rich young ruler, Christ was not the Lord of his life. Kaya hindi siya maaaring makapasok sa kaharian. Ngayon, ang tanong natin siguro, sino ngayon, pastor, ang makakapasok sa kaharian? Sa ating passage, what is clear is, definitely hindi ang mga madla. Dahil hindi sila yung lost. Hindi sila na nagsasabi na, sumusunod kami kay Kristo. Ngunit nung makita nila na binago ni Kristo sa Zacchaeus, tinalikuran siya agad. Definitely, hindi sila. And so, kung hindi mo nakikita, at hanggat hindi mo nakikita na nawawala ka, hindi mo kailangan ng paghahanap at pagliligtas ng mabuting Panginoon. Hindi mo kailangan ng kanyang kaharian. Kasi ang iniisip mo, yung mundong ito lang. Itong mundong napupunta sa kabulukan at mapupunta sa kapahamakan.
Sino ba ang maaaring makapasok sa kaharian? Mga kapatid at kaibigan, it is God's mercy and grace that we are led to desperation. It is God's mercy and grace kaya nare-realize natin na nasa kadiliman tayo ng ating kaluluwa. At sa ating mga sarili, hindi natin kaya iligtas ang ating mga sarili sa ating kasalanan. Kaya tayo dinadala ng Panginoon doon sa desperation ay upang magising tayo sa katotohanan na ang mga bagay na ito, itong mga bagay na natutunan nating tangkilikin, ay hindi kahit kailan makakaligtas. Hindi makakapagpatawad ng ating mga kasalanan. Hindi makakapagbigay kaliwanagan, hindi makakapagbigay kapayapaan, hindi makakapagbigay katuwiran. On our own, we are utterly helpless. At dinadala tayo ng Diyos sa puntong yun, yung tinatawag na breaking point, para makita natin na kailangan natin siya. Tayo ang nangangailangan. Tayo ang nilalang. At tanging siya at siya lang ang makakahanap at makakapagligtas sa atin. Mga kapatid at kaibigan, sinasabi ng Panginoon sa atin. Lagay natin yung pangalan natin dito. Halimbawa na lang. AJ, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay ko. Julia, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay ko. Jonah, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay ko. Shekinah, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy sa bahay mo. Sinasabi ng Panginoon yan ngayon. Ano po ang ating tugon? Dahil natagpuan niya tayo at binago ang ating mga puso, ang tamang tugon dyan ay kilalanin siya. Itigil ang ating mga ginagawa, bumaba sa ating puno, ibaba ang ating mga sarili sa harapan ng Panginoon. Ibaba natin ang ating mga sarili. At sumunod sa Kanya ng may kasiyahan at pasasalamat sa ating mga puso. Because the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Si Kristo ang pinadala ng Ama upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Alam natin kung sino ang naliligaw. At siya ang dahilan kung bakit bumaba ang Panginoon. This is the reason Christ came into the world. Mga kapatid, isa puso natin ang mga bagay na ito at luwalhatiin po natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo na lang.